2022 when the father had the ICC what they call this presentation of the charges and the jurisdiction issue, and while the vice president was undergoing this probable cause hearing in the House. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una walang kalaban dun sa kabila na nakikita nila malakas. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Kung natapos ang impeachment na si Vice President ay hindi na convict, wala na. Kumbaga, all odds shall make it. Kung na-convict siya, there are scenarios and they have actually lined up the possibilities of other candidates. Malakas pa rin ang puwersa ng Duterte-backed candidate. Dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng Vice Presidente. So, maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Meron nga ba na sapat, no, 100 plus, 106 ba yung kailangan na boto para po makausad ito sa impeachment court sa Senado? Mayroon pa akong nababasa mga post ninyo, ma'am, sa social media. Ano po ang latest sa inyong monitoring po? Ang latest sa monitoring ko, suspended. So sa Lunes, suspended ang session. So sa Lunes, hindi magkakaroon ng bilangan sa quorum. Pero sa tingin ko, magkakaroon ng bilangan kung may tumayo during the voting on the committee report. Bakit kailangan magkaroon ng quorum? Kasi yung 106 na required votes para yung impeachment mabotohan sa plenaryo ay base sa quorum. So, ang quorum ay 160, no? 50% plus 1 of the 318, 160 yon. So, yung strategiya na isuspend, hindi i-adjourn, pwede silang mag-open sa Lunes under suspension, walang roll call, pero pagdating doon sa botohan, mapipilitan na may isang tatayo at tatanungin, may quorum ba? Kung may quorum, pwede tayong magbotohan. Kung walang quorum, maghihintay yon hanggat magkaroon ng quorum. Ang latest ko meron ng 106. In fact, ang pinagsasabi baka umabot ng 200. No? Tingnan natin kung anong mangyayari kasi mahaba pa naman, meron pang 4 na araw bago ng Lunes. Pero nagpadala na ng nakalendar na yan kung titingnan nyo yung website ng Kongreso at na-distribute na ang kopya ng committee report sa lahat ng miyembro. Opo, at meron pong mga pahayag si Congressman Pulong at ganun din po si Senadora Amy Marcos patungkol doon sa pagpipressure, yung sinasabi kung hindi pipirma, mawawala ng pondo o proyekto sa kanyang lugar o di kaya ay hahanapan ng kaso sa ombudsman. Sa inyo pong pagkakaalam, sa inyo pong mga naririnig, gaano ito ka-totoo po, Prof? So, totoo yun, Admar. May iba't ibang combination of offers. Ang alam ko, merong yung FLR for later release na prenumiso nung impeachment one, mukhang unti-unting linalabas, no?
Again, hindi siguro kailangan nating itama, hindi pwedeng pirma sa committee report. Talaga magbobotohan sa plenaryo. So, yung iba kasi ang gusto pumirma tapos absent sila sa Lunes. So, hindi makakount yung botong yon, no? At lalo magkakaroon ng problema sa quorum. Diyan sa pinapakita nyo, ewan ko kung ito yan linggong ito, pero mula Lunes hanggang ngayon, uh, Miyerkules, makikita mo napakakonti ang tao sa plenaryo. So, hindi ko alam kung yan ay hudyat ng mga mangyayari. Ang balita ko lamang, marami magkakasakit sa Lunes. Uy, ano kaya, hindi naman po siguro hantavirus ang dahilan Nako kung po. bakit sila magkasakit. Pero, Prof, sa tingin nyo po, kung talagang legit na may mga ganitong mga information patungkol sa sinabi ni Congressman Pulong at ni Senadora Amy, meron pang isang maari bang ikonsidera din nila na maari ding hindi umusad yung impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos boboto pa sila, mareresbakan talaga sila, lalo na ng mga supporter ng pangalawang pangulo. Kasi nga, inaantay pa yung magiging desisyon din ng Korte Suprema na marami din silang mga punto doon na sinasabing mga pagkakamali during sa proseso ng impeachment. Tama yan, Admar, pero ang paniwala ko, ang House decided na i-elevate kahit may mga problema. Pero i-emphasize natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson, no? Yung forthwith na sinabi ni Senate President, ang meaning niya the following day, mukhang hindi magkakatotoo dahil sinabi ni Senator Lacson na may mga pending issues pa sa Supreme Court, hindi sila pwede mag-convene, tapos may pahaging pa siya na magre-recess muna daw sila. So makikita mo yung reaksyon ng Senado sa mangyayari, hindi maipapasa sa kanila ng malinis dahil question si Madriaga, question ng AMLAC, maraming question ang parte ng Vice Presidente at yun legitimate course of action. Kahit yung COA yung mga findings ng COA, hindi pa naman umaabot sa Supreme Court, hindi pa sila nag-a-appeal. So kumbaga, hindi pa stable lahat ang magiging basihan ng impeachment court. So telling rin yon na nasa Constitution na may 60-day ang House from the time na refer sa committee to come up with the decision at may 60 days ang Senado as an impeachment court. So, yun ay mga bagay-bagay na kailangan nilang itingnan kasi malapit na naman mag-recess. Yung tinatawag na Sine adjournment ay naandyan na by June. So, technically, yung session days will be cut. I don't know how they will conform with the 60-day requirement ng saligang batas. Kasi pag binilang mo yung 60 session days, tumama na yun sa calendar ng Kongreso. Opo. Ma'am, dito naman po sa issue po ng mga lipatan na po ng mga partido, ano po ang mga indikasyon po dito? Ano po yung mensaheng maaring makuha natin na ukol po dito? Lalo na alam natin yung lakas, malakas yan. No? Lalo na po ng pagkapanalo, maraming nagsilipatan dyan. Pero mula lakas, which is ang sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon, marami din daw po na nagsilipatan sa NUP at sa PFP, which is yan yung naging partido ng Pangulo. Admar, tama yun. May lumipat sa NUP at ang NUP ngayon, instead na conscience vote, merong 30 members nila ang boboto para sa impeachment. Doon sa PFP, bago pa yung committee report sa impeachment, naglipatan na dyan. No? So makikita mo ang nawawalan ngayon ay ang lakas. Ang NPC, buo pa yan. Ang nasyonalista, buo pa. Ang PDP, ilan lang, pero wala namang movement. So makikita mo yung movement towards
those political parties backed by either the president's son, or an oligarch, na doon pumupunta. Sa tingin ko yun ang kanilang post-impeachment scenario dahil kailangan nila ng proteksyon. Opo. Dito naman po sa mga mambabatas, mga kongresista sa bahagi po ng Mindanao, nakikita nyo rin po ba na may magiging kaibahan sa nakalipas na botohan sa impeachment sa kasalukuyan? Kasi kung pagbabasahin yung mga surveys po sa inyo, sa publiko, sa iba pang mga survey, talagang overwhelming yung suporta pa rin sa pangalawang Pangulo dyan po sa Mindanao. Isama na rin siguro natin yung Visayas po. Prof, maaari ba nilang tingnan din ang mga mababatas na ito at may konsidera yung kanilang mga boto? Yung sa Cebu particular, no, kasi maaga pala nagsasabi sila na they will vote as one block, no, yung province of Cebu, not to support the impeachment. We will see if it holds true. Yung Mindanao, mahirap mong solid yan, not unless talaga nakikinig sa pulso ng bayan, dahil ang Mindanao talagang bloke yan ng Vice Presidente. So maa-isolate yung boboto for the impeachment sa Mindanao. At pag na-isolate yun, napakalaking problema yan sa 2028. Ganon din yung siguro dun sa ibang lugar, kasi talagang ang tinatanong na ng taong bayan, kami ba'y kinonsulta nyo bago kayo bumoto? Kasi tatandaan natin, may mandato ang Vice Presidente na 32 million. Hindi yung basta-basta. Kasi that is the highest in the history of electoral politics in the country, the highest for a Vice President. So, hindi ko maintindihan kung bakit hindi bumabalik ang mga kongresista sa kanilang mga distrito para sumangguni. Kasi napakahalaga yung dala-dala mo ang basbas ng iyong mandato sa usaping ito. Hindi ka nang bumoboto dahil sa interes mo, pero bumoboto ka sa interes ng iyong constituents. Opo, ma'am, si MJ po ito. Actually, may congressman, ma'am, na naggagawa ng ganon, si Congressman Dale Corvera ng Agusan del Norte. Kanya raw pong, kahit nung first batch ng impeachment last year, kinonsulta niya raw po yung kanya mga constituents at sabi, ayaw namin sa impeachment. Kaya yun yung ginawa niya, inassert niya doon sa plenary, ma'am. Oo, balitaan ko yan at consistent siya at nagagalak ako dahil hindi naman siya kilalang politiko pero tumayo para sa kanyang constituent. Dapat gano'n ang maging desisyon, hindi yung desisyon ng pang-personal. Kasi at the end of the day, haharap ka sa constituent mo at i-explain mo bakit ka bumoto for the impeachment of Duterte, no? Kasi kailangan ang desisyon, ang mindset ng politiko, nanalo ba si Vice Presidente dito sa distrito ko? Kung nanalo at tiningnan mo yung record, bababa ako sa aking constituent at tatanungin ko. Let's say, nanalo si Vice President overwhelmingly sa distrito mo. You will go against that mandate? Mali yun. Kasi ang demokrasya is paglalaban mo yung mandato. Kaya nga, ang sinasabi ni Vice Presidente, wala na ako marahil mga kaibigan na politiko, pero kayo na andito pa. So, that's a direct signaling telling to everyone the mandate of the people is very important, especially on issues like this. Opo, ma'am, meron ako nabasang comment mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge. Nanawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maiintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment, yung kanyang pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente. Noong una ako pabor for resignation,
Pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang ang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin? And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. You think this administration will stop persecuting her? Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yun kang ordinaryong tao, pribado, sinisikil ka, yung vice presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya, yung prepare for a bloodbath. And I think enough has been said about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama. Opo, tsaka political drama itong mangyayari ngayon, ma'am, pag nagkaroon po ng pagdinig sa Senado, kaugnay po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero yun naman din talaga ang hiling ng kanyang mga abogado. Very confident, ma'am. Tsaka anong masasabi mo doon, ma'am, sa mga lumalabas po na articles of impeachment laban sa bise? Matibay ba, ma'am? Based po sa inyong analyzation bilang pong political strategist and political analyst. MJ, mahina. Mahina kay Madriaga on the count of the artwork, the check, the association. Mahina sa COA dahil hindi pa naman yun final and executory. At may pinapagawa akong study sa opisina na lumalabas. Maraming pending na ano yung ND? I forgot that term. Na hindi na babayaran, na hindi nababalik ang pondo. In fact, lumolobo ng lobo yon. Ang pinakamalobo ay sa Office of the President. So, carried from various administration. May right si BP sa Supreme Court. Maling-mali ang SALN at ang AMLAC dahil ang basihan ng AMLAC ay yung SALN ng 2007 hanggang 2026. Hindi impeachable officer ang vice mayor at ang mayor, so dapat ang kinalkula lang doon ay 3 years. Kaya makikita mo yung narrative na gusto nila, may ill-gotten wealth siya kasi magmula vice mayor hanggang vice president, lumaki, nagbalon ang kanyang pag-aari. Pag tinignan mo yung salin, hindi nga nila tinignan yung assets. Ang tinignan lang nila cash on hand at cash on bank. Tapos, relate na nila sa AMLAC. Ano ang mali dun sa AMLAC? Transactions ang tinignan. Pinoint out na yan ng mga ordinaryong teller at bank managers. Hindi transactions ang tinitingnan mo. Yung end of the day, magkano ang naiiwang pondo sa bangko, no? Mali rin yung doon sa conditional threat, no? May insinuation pa doon na yun ang naratibo nila, she is not fit to be a leader, she is not fit to be president, she is not sane. Imagine coming up with that declaration na based doon sa video, binigay daw sa psychiatric division ng NBI at sinabi she is not fit to govern. I mean, without naming who, without showing the psychiatric record, I mean, these things, sa tingin nila, tanga ang Pilipino. Kaya nga ako nagpapasalamat kahit hindi linalabas ng mainstream media, ng ibang mainstream media, na andyan ang social media. At natutuwa ako sa bawat tapon ng House Justice Committee, ang taong bayan ang nagsasaliksik. Ang taong bayan ang tumitingin. Tama ba ito? Parang mali ito. 'Di ba? So, nakakapagtaka na sa uri ng chairperson ng House Justice Committee, hindi niya yun nakikita. Alam mo, ang nakakapikon pa dyan,
she comes up with an opening statement that comes up with conclusions based on speculations. Mahirap naman yon, abogada siya, dapat alam niya na ang basihan ng iyong mga sinasabi ay ebidensya. At kung titingnan mo uli, babalik tayo dun sa dalawang complaint na nakapasa sa form and substance, wala naman siyang evidence na nakalakip. In fact, dinaan sa ilang clarificatory on probable cause yung evidence. Dapat yun nakalakip. At pag kumuha ka ng kopya, makukuha mo yung kopyang annexes. May isa pa doon, footnote lang. Yung kay Ginoong Trillanes, galing sa isang footnote. Nakita mo naman nag-testify base sa isang footnote sa complaint. So, ang daming mga violations kung titingnan mo based on the Duterte ruling by the Supreme Court. So, kailangan babalik ka ulit dun sa arbiter. Tama ba ito? So, hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Mas gusto nyo ang tao lumabas sa kalye at sabihin, ano itong ginagawa nyo? So, siguro doon lumalabas na mahalaga pa rin ang bicameral na legislative kahit maraming taong galit sa Kongreso dahil may counterbalance na mangyayari doon sa ginawa ng House of Representatives. Ma'am, ang pinakamalakas daw na basihan is yung pagbabantaraw ni VP sa presidente. Conditional threat nga yun. Sige nga, ilabas nila kung sino yung may sinasabi sa Nueva Ecija. Dapat ang mga Nueva Ecijanos magalit. Aba, hindi na sila dati capital ng yung assassin, di ba? Nung unang panahon, pag naghahanap ka ng gustong tumira, pupunta ka sa Nueva Ecija. Abay, mahiya naman ho kayo sa Nueva Ecija, napaka-progresibong probinsya yan. Pero yun ang sinabi ng NBI director natin, wala namang pre-present, no? Lahat base sa sinabi niya. So, mahirap paniwalaan yon at i-contextualize nila bakit nagalit si Vice Presidente. Nagalit siya dahil sobra-sobra na ang pang-aapi at pananapak sa karapatan ng kanyang mga tauhan. Yan ay yung Chief of Staff niya, ni si Attorney Laika Lopez, at yung isa na nag-a-administer ng kanyang confidential fund. Kita naman yan, pakita mo lang yung mga videos niyan. Kasi yung pinakitang videos, yung nagalit siya. Hindi pinakita yung videos na halos hawakan ni Attorney Lopez si Vice President. Hindi pinakita yung video nung tauhan niya na tumaas ang BP, that she had to be rushed to the hospital. Walang konteksto ang pagsasalita ng NBI Director. Nagulat nga ako na ang NBI Director pwede palang mag-witness sa mga ganyan. Opo, ma'am, speaking of NBI, meron po kasing, alam ko po, nabalitaan po ninyo yung isang sikat na personalidad na nahuli sa entrapment operation. Pero sa Malacanang po, ma'am, BFF daw ni VP at ni PRRD. Ano tingin mo dun, ma'am? Ay maling-mali yung sikon. Yan aking BFF, maling-mali siya. Sayang ang printer na colored. Tingnan mo na lang ang videos ng amo mo. So, hindi yung taong yan ay hindi kasama sa kampo ng Duterte. Ang balita ko, gusto niyang sumali sa kampo ng Duterte. Pero yung nangyari sa kanya, nakakalungkot, pero nandyan na yan. May accusation sa kanya, so dapat harapin niya. At kung totoo yung sinasabi niyang video na 90 minutes, bakit hindi nila ilinabas? Diba? Dapat linabas na yan. Bakit tinatagalan? 'Di ba? So, ako naniniwala ako isang malaking drama na naman ito para maalis ang focus diyan sa issue ng sino ba ang mastermind. Pangalawa, sa tingin ko, ito ay paraan para ilagay lamang na ang masterminds ay si former speaker at si Congressman Saldico.
So abangan natin kung anong mangyayari dyan dahil malaking pera yon. At iba't ibang version na ang lumalabas. May version na trinetret si Speaker Martin Romualdez, may nagtatanong naman na akala ko ba frozen ang assets ni Speaker, bakit may pondong ganon? So maraming loose ends dyan sa naratibo na nagulat ang bansa. Pero sa tingin ko, meron niyang political connection. Ma'am, pag nagpa-picture ba, meaning to say close kayo? Hindi, ang dami kayo nagpapapicture. Ako nga, hindi ko kilala yung mga iba. Nagpapapicture dun sa mga politiko. Yun talaga ang kagawian natin. Ngayong may cellphone, lahat gusto meron souvenir shot, no? Hindi close, mas close yung in-embrace mo. At nag-host ka ng party sa birthday ng taong yon sa bahay mo. Anong ibig sabihin nun? 'Di ba? So, itong si fake news peddler, mahiya naman, tigilan na yung fake news kasi sila ang may advocacy na walang fake news. Paano susunod ang tao kung sila ang fake news? Opo. Ma'am, bago lang po ulit si Partner Admar, malapit na po ang State of the Nation Address ngayon pong taon. Ano kayang laman ng SONA, ma'am? Nakikita niyo po ba na may mga build-up ng mga lalamanin ng SONA, lalo pat may kaso na ngayon sa Ombudsman, si former Speaker Martin Romualdez? Alam mo, MJ, mahirap ang build-up. Kasi hindi siya pwede magsabi na sana hindi umulan yung panahon na yan, pero mahirap mong i-claim na walang baha, mahirap mong i-claim na nasolba na ang mahiya naman kayo campaign. Hindi pinalabas ang ICI report, 'di ba? Natapos ang ICI, tahimik ang lahat. Ang Blue Ribbon, napaka unparliamentary yung ginawa na naglabas ng committee report na partial, naglabas ng committee report na walang majority members na nakapirma. So nakakapagtaka yun kasi hindi yun ang nakagawian at tradisyon ng Senado. Usually may majority. At kung walang majority, pipilitin mo makakuha ng number. Bakit minadali is another question. Opo. Ma'am, dito tayo sa mga nababanggit na po na mga pangalan na mga sinasabing posibleng magiging katunggali ni Vice President Sara Duterte. Andyan yung sa survey kamakailan na inilabas, no, yung mga kapangalan, apelidong Tulfo, tapos yung si Secretary Junvic Remulla na laban bawi na ngayon, na nung una ready na siya sa pagkapangulo, baka hindi ready ang mga Pilipino, tapos ngayon parang babalik na naman yata siya sa Cavite. May recent interview din na sa kanya na magka-Cavite daw po. Meron ka na bang narinig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Admar, wala akong nakikita pang malakas na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si Vice 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero. Ang malakas, at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanyang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E. No? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? Si Robredo at si Tulfo.
si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin ha, dun sa maramihan she's 43. No? So, ibig sabihin, pag tinali mo yung kay Robredo at kay Tulfo, she will end up an average of 43 sa against several. Hindi siya ang nawalan ng boto. Ang nawalan si Robredo at si Tulfo. Anong ibig sabihin nun? Malambot pa ang suporta kay Robredo at kay Tulfo. Yan ay nangyari after ng announcement niya. Yung survey was I think 2 weeks after the announcement. Isa pa lang naman yung survey, hindi yan final decision. Para ang mga tao ay magsabi na, malakas si ganito, malakas dito. Yung nagtay, sa tingin ko yan, kaya ko sinabi yung undecided, kasi may undecided na sa pakiwari ko ay kaya naging undecided dahil naghihintay ng kasagutan sa mga issues. Ito ring survey na ito ay hindi nangyari nung dinedemolish siya. Sa aking paningin, yan ay mas bababa. Okay? Pero hindi bababa sa 30 to 35%. Kasi yan ang base na boto ng Duterte nationwide. So, hindi ako alarmed. Ang nagdududa lang ako, commissioned survey daw yan, bakit ilinabas? Ngayong panahon na ito na nagliligawan sa boto. Ang pagkakaintindi ko, gusto lamang daw makita nung nag-commission para matulungan ang kanyang mga colleagues sa Senado. Dapat yan hindi linabas publicly. Kasi kung yun ang intensyon, edi dapat nag-usap sila o paano pag ganito ang resulta. That only tells me that they're very concerned. So tama yung ginawa ni Vice Presidente na rin-shape niya yung arena from being a respondent to being a frontrunner for 2028. That shows that she is a frontrunner. Opo, dagdagan po natin ng mga possible scenarios po, ma'am. If ever po na magkaroon ng desisyon ito pong Korte Suprema pabor po kay Vice President Sara Duterte or itong impeachment court pabor kay Vice President Sara, magiging puntos nito, and if ever naman po na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, kasi nababasa ko rin sa social media yung mga suggestion ng ibang mga netizen na halimbawa na kung ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron pa namang Duterte na maaring qualified na during that time, which is si Mayor Baste. Baka mapunta rin doon yung suporta na intended for Vice President Sara Duterte if ever po na ma-impeach naman po. Ano po nakikita nyo po dyan, Prof? Alam mo, Admar, yun yung tinatawag na shared brand. Nakikita natin, there was a date sometime in April 22 when the father had the ICC what they call this presentation of the charges and the jurisdiction issue, and while the Vice President was undergoing this probable cause hearing in the House. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto doon sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una, walang kalaban dun sa kabila na nakikita nilang malakas. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Kung natapos ang impeachment na si Vice President ay hindi na convict, wala na. Kumbaga, all odds shall make it. Kung na-convict siya,
there are scenarios and they have actually lined up the possibilities of other candidates. Malakas pa rin ang puwersa ng Duterte-backed candidate kasi sa nangyari dito sa impeachment. So mahalaga ang Korte Suprema dyan, mahalaga na sana maaga silang magdesisyon para nakakasama yan dito sa usapin ng trial. Kasi yung decision dun sa forthwith medyo delayed na, pero at least nakatulong rin yon para dito sa susunod na hearing. Opo. Prof, huling topic na lamang po, balikan natin yung issue dito po sa trilyon peso nata na halaga ng flood control anomaly, corruption, kasi mas malaki pa itong perang involved dito kumpara doon sa impeachment. Meron pong pahayag ang ombudsman na nakikita nila mga mastermind dito ay sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico na tila sumusuporta doon sa mga pahayag ni Guteza dati, dito sa tawag nito, 18 Brave 18. So nakikita nyo po ba nauusad na yung investigasyon ukol dito at para matanong na rin, development din doon sa naging investigasyon, partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Anong nakikita nyo po dito, ma'am? Ginamit din po yung testimonya ni Guteza against kay Speaker in support din doon sa sinabi ng Brave 18 na sumusuporta doon sa pahayag ni Guteza, yung mga pahayag ni Zaldico, pahayag ni Speaker Romualdez din po, Prof. Alam mo yung 61 pages ng ombudsman, pag binasa mo yon, hindi mo maintindihan yung committee report ng Senado. Kasi tinanggap ng ombudsman yung sinabi ni Zaldico at ng Brave 18. Samantalang sa Senado, hindi mapatawag kasi nga daw yung parliamentary courtesy. Hindi ko maintindihan ba't hindi mapatawag yung Brave 18, no? So dalawang sangay ng gobyerno, magkaiba ang evidence na ginagamit, magkaiba ang resulta. Kaya nasasabi ko, meron pa rin pinagtatakpan. Pangalawa, kung naiintindihan nyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Ko. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation, at yan is purely executive. So, kung tinatanggap ng ombudsman yung sinabi ni Ko at ng Brave 18 at huminto sila kay Speaker, may problema ako doon, no? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng Pangulo, walang mangyayari. So ako, I'm hoping na palawakin, no? Oo, nakuha mo si Speaker at si Ko, pero incredulous, katakataka na hindi makakasama ang presidente dito.